Joanna, ayoko ng pakipot. Sir, hindi ko po kaya na maging kirida. Walang kama sa opisina mo. Saan tayo? Dito sa table ko. Sintu-sintu ka! Masisisante ka na sa araw na to! DJH Studios, inihahandog sa inyo ang Dula ng Buhay. Sa paglalakbay, nag-iipon ka ng mga alaala at tinutuklas ang saysay na kaloob na tibok ng puso't hininga. Tayo mismo, ikaw, ako. Ano ang gagawin ng isang presidente ng isang kumpanya kapag ang mga kabrad niya sa fraternity ay dahan-dahan palang ninanakawan ng negosyo nila? Siyempre, hindi papayag ang tatay ng presidente na chairman ng kumpanya. Siguradong aaksyon si chairman. Gaano kalaking bulaga kaya ang madidiskubring mga anomalya? Ilang kaya ang masisibak sa pwesto? Pakinggan natin ang kwento ni na Henry at Joanna na pinamagatang Sorry Dad, na-delay ang flight ko. Hindi ako umabot sa signing. Congratulations Dad, sa merger nyo sa Singapore International. Malaking Paradise Hotel and Resort ang magiging bagong major landmark dito sa Singapore. Matagal ko nang kalaro sa golf ang presidente nila. Bumilib siya sa project natin sa Hong Kong na 15% ang net profit at yung sa Korea na 12% ang net profit. Kaya lang, isang malaking kahihiyan na ang sarili nating hotel and resort sa Pilipinas ay 3 taon ng 2% lang ang net income. Yun nga sana ang gusto kong ikonsulta sa'yo, Dad eh. Conflicted akong imbestigahan ng bagay na yan dahil kabrad ko sa fraternity ang officers natin dun. Sa negosyo, walang kamag-anak o kaibigan. Sabihin mo sa HR manager na may rekomendado kang janitor, si Johnny Santos. Sino yun? At anong kinalaman niya sa problema natin? Magpapanggap akong si Johnny Santos. Aalamin ko lahat ng kalokohan na ginagawa nila sa negosyo natin. 007 ka pala, Dad? Malalagot ang mahuhuli kong tiwali. Naku, lagot na sila. Si Henry kasi, dating highly decorated police detective. Sa galing niya sa pagiging pulis, na-rescue niya sa kidnappers ang dalagang anak ng isang bilyonaryo. Sa laki ng pasasalamat ng ama ng dalaga, ang ransom na 100 million pesos ay pasikreto niyang ibinigay kay Henry. Maliban pa doon, binigyan din ng pabuya ang mga kasamahan niyang mga pulis. Kaya agad-agad nag-early retirement si Henry sa pulisya. Nagtayo siya ng trading company. Inumpisahan niya sa importasyon ng mga sasakyan mula sa Japan na hindi na pwedeng irehistro dahil lampas na ng 3 taon. Siya ang pioneer ng negosyong chop-chop. Kaya naman, siya ang tinaguriang Chop-Chop King ng Pilipinas. Libo-libong kotse, van, truck, bus, motorsiklo, industrial and agricultural vehicles ang naipasok niya sa bansa. Mabuti na lang kamot nauna siya at kumita na kaagad ng malaki. Dahil kalaunan, ipinagbawal ng pamahalaan ang pag-import ng chop-chop. Ang isinunod naman niyang gawin ay mamuhuna ng maraming franchise outlets sa isang bagong fast food chain. Aba, akalain nyo, pumatok ang food chain ng husto sa buong bansa. Kaya naman, langhap sarap ang
perang bumabaha papasok sa kanya buwan-buwan. Hindi siya tumigil doon, ha? Sunod niyang pinasok ang construction industry. Dahil nakilala na rin siya bilang isang seryosong negosyante at sa galing niyang makisama sa mga senators, congressmen, governors at mayor sa buong Pilipinas, may mga construction project siya sa bawat munisipyo, syudad at probinsya. At nang umabot na sa 100 bilyon ng kanyang pera, binuo na niya ang Paradise International Enterprises or PIE, P-I-E. Isang kumpanya na pwedeng pasukin ang kahit na anong klase ng negosyo. Kaya kahit ano pang negosyo, malamang meron siyang piece of the pie, wika nga. Automatic hired na po kayo, Mr. Santos. Mismong si Presidente Lee ang nag-endorse sa'yo. Dahil doon, kahit na matulog lang kayo sa employees' quarters, kada kinsena, sisweldo kayo. Mag-time in, time out lang kayo sa body clock para may record na pumasok kayo. Tatanda kagad ako pag ganon. Mas gusto kong magbanat ng buto. Kung pwede, i-assign niyo ko sa mga executive offices, ma'am. Bakit doon? Imbes na matulog, doon ako para may matutunan naman ako ng kaunti sa mga executive ng hotel. At mas madaling maglinis sa executive offices. Tama ba, ma'am? Okay. Approved ang request nyo sa assignment. May uniforme po kayo. Magpunta na lang kayo sa supply section at bibigyan kayo ng 5 set ng uniform, pati na sapatos. Ay, maraming salamat, Ma'am Sandra Garcia. You're welcome, Mr. Santos. Ayan na! Parang may theme music pa ng 007 na tumutugtog habang nagsusuot ng uniforme ng janitor ang secret agent. Paano kaya niya iimbestigahan ang mga tiwaling opisyal ng hotel? May mga baging device kaya siya? Spy camera? Mga drone na parang insekto? Teka, baka may mga secret operatives siya na pasimpleng nagbibigay sa kanya ng impormasyon. Ay, sorry ho. Hindi ko lang mapigilang matawa. Nasasabik na kasi akong malaman kung anong estilo ang gagawin ni alias Johnny Santos, the detective janitor. Hello! Welcome, Mang Johnny. Ikaw yung bagong janitor ng hotel? Teka po, dati na ba tayong magkakilala? Parang matagal ko na kayong kakilala eh. Ay, malabo na kasi ang mata ko eh. Hindi ko mabasa ang nameplate mo. Ako si Joanna. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Joanna, bakit ka nakikipagkwentuhan sa janitor? Sir Stephen, bago po siya nating janitor. Mang Johnny, si Sir Stephen, ang in-charge sa logistics and operations. Ako po si Johnny Santos, Sir Stephen. Wala akong pakialam. Umalis ka na. Kakausapin ko si Joanna. Yes, sir. Joanna, ayoko ng pakipot. Sir, may asawa na po kayo. Baka mapahamak ako sa misis niyo. Wala siyang pakialam kung mambabae ako basta kumpleto ang sustento niya. Sir, hindi ko po kaya na maging kerida. Mag-isip kang mabuti, Joanna, ha? Pwede kitang patalsikin sa hotel kapag hindi mo ako pinagbigyan. Wag naman, sir. Hay nako, kawawang Joanna. Working student siya.
Nakapagtapos ng Hotel and Restaurant Management. Nag-masteral degree rin. Kaya lang, hindi nakagraduate kasi kulang pa sa thesis. Biglaan kasing nagka-medical emergency ang tatay niya, kaya natigil siya sa pag-aaral. Matapos na ma-stroke at maparalyze ang tatay niya, siya na lang ang tanging inaasahan ng kanyang pamilya. 3 kapatid ang pinag-aaral niya, 2 high school at 1 college. Ang nanay naman niya, hindi na pwedeng magtrabaho dahil full-time na nag-aalaga sa paralyzed niyang asawa. Magagawa kaya ni Joanna na ibenta ang kanyang puri at pumayag na maging kirida ni Stephen? O hanggang sa uli, ipaglalabang kaya ni Joanna ang karangalan niya bilang babaeng may prinsipyo? Wala ang secretary ng general manager. Pati si GM wala. Matingnan nga ang calendar of schedule ni GM. Aba, puro golf schedule ito at travel abroad. Halatang pinababayaan niya ang pagpapatakbo ng hotel sa mga subordinates niya. Siya ang leader. Kaya dapat siya ang gumagawa ng strategies para hindi malugi ang kumpanya. Dapat din niyang binabantayan kung tamang trabaho ba ang ginagawa ng mga empleyado niya. Nako, ayun naman pala. Bulakbol ang general manager. Imbis na magtrabaho, ang inaatupag ay maglaro ng golf at mag-travel abroad. Sigurado, charge sa kumpanya ang mga gastos niya sa ibang bansa. Puro first-class hotel ang nasa calendar of schedule ni GM. At bilang GM, nasa kanyang responsibilidad kung kumita o malugi ang kumpanya. Maling-mali na abusuhin niya ang kanyang posisyon para lang sundin ang layaw niya. Para siyang kapitan ng barko na pinabayaang magpaanod-anod na lang ang sasakyang dapat inilalagay niya sa tamang giya. Machuchugi kaya si GM? Manong Janitor, huwag ka munang pumasok sa office ng Finance Director. Dito muna kayo sa labas maglinis. Yes, ma'am. Jenny, sumabay ka na sa aking mag-lunch. Yes, sir. Manong Janitor, pwede ka nang maglinis sa office ni Sir Roland? Okay po, ma'am. Pagkakataon ko na ito. Latest bugging device ito mula sa US. Kaya walang kawala lahat ng tawag sa telepono at usapan sa kwartong ito. 3 surveillance cameras para lahat ng anggulo hagip. Ayan, nakapwesto na lahat. Sa ceiling ko itatago ang transmitting device. Mang Johnny! Mang Johnny! Nakita mo bang cellphone ni boss? Heto, nasa table niya. Salamat. Yes! Mabutit hindi ako nahuli. Grabe! Muntik nang mahuli si Detective Janitor. Mabutit magaling na 007 si Henry. Aba pwede rin pala siyang pang Mission Impossible kung tutuusin. Ganun pala kabilis magtrabaho ang isang batikang police investigator. Pero teka muna, ang alam ko,
hindi admissible evidence sa korte ang wiretapping dahil illegal yun. Naku, baka naman si 007 pa ang makulong pag nagkataon. Ay, pero bakit ba ako nag-aalala ng ganito? Siyempre, mas alam niya ang batas kaysa sa akin. Malamang pinag-isipan niyang mabuti para magamit niyang ebidensya ang makakalap niya sa wiretapping. Pero anong paraan namang kaya? Hello, Dad? Lance, kumusta ang project natin dyan sa Singapore? Approve na lahat ng government requirements. Next week ng groundbreaking. Attend ba kayo? Ikaw ang mag-represent sa akin. Hindi pa ako tapos sa investigasyon ko sa hotel natin. May mga lead na ba kayo? Sa ngayon, wala pang solid evidence. Ang kailangan ko, mag-email ka sa akin ng financial records ng hotel from the first year hanggang ngayon. Okay, isend ko kagad. Up to date ang files ko. Isama mo rin ang personnel at payroll records at lahat ng records ng purchasing. Okay, Dad. Huwag masyadong magsipag sa pagiging janitor, ha? Baka sa kinis ng sahig, madulas sa mga guest. Pagbalik mo ng Pilipinas, i-demote kita at gagawing janitor. Kasalanan mo ang bulilyasong ito eh. Sorry po, Dad, ha? Nagkamali ako sa mga pinili kong tao na nagpapatakbo ng hotel. Ihanda mo na ang sarili mong maging janitor! Lagot na. Galit talaga si Dad. Kahit naman sino magagalit talaga. Biruin mo, ang mga paghihirap at sakripisyo ni Henry ay mababaliwala lang dahil binaliwala lang ng anak niya ang responsibilidad ng pagiging president at CEO ng kumpanya. Paano na kung hindi lang pala sa Pilipinas palpak ang anak niya? Paano na kung pati ang mga negosyo nila sa ibang bansa ay napabayaan din ng anak ni Henry? Ay, kawawang Henry. Sa edad na dapat relax na lang siya, heto siya, nagmistulang janitor para maimbestigahan ang katiwalian sa hotel. Eksakto. Ilang oras pa bago bumalik ang mga janitor. Mapapanood ko na ang mga recorded feeds. Mang Johnny, bakit hindi niyo sinasagot ang phone? Ay, hindi naman nagre-ring ang phone ko eh. Naku, sira na naman. Ire-report ko sa maintenance. Ay, anong kailangan mo, ma'am? May nag-absent na waiter eh. Pwede ba kayong mag-extra kasi maraming tao sa event? Ay, sige po. Kumuha kayo ng uniforme ng waiter sa supply center. Okay ho. Pupunta na po ako kagad. Dalhin mo yung drink sa table na yon. Opo. Ay, naku, santísima! Kung matanda ka, alam mo kung magkano tong suot kong damit? Kahit isang taong sweldo mo, kulang pa para bayaran kahit ang polo ko lang! Naku, sorry po, sir. Natapilok ko ako eh. Huwag mo nga akong punasan ng panyo mong marumi! Malis ka na rito! Pasensya na po, sir. Teka muna. Tumayo ka lang dyan, ha? Huwag kang gagalaw! Opo, sir. Guys, baka gutom si Manong janitor kaya natapilok. At malamang uhaw rin siya. Ang mabuti pa, pakainin at painumin natin ang kawawang janitor! Huwag niyo naman po ako Bagay sa'yo! sabuyan ng tubig. Patayin niyo pa! Yan! Sige pa! Kapunan pa rin yun ang maraming Ewan! Hoy, Manong janitor. Pulutin mo yung mga pagkain mamaya, ah.
At ilagay mo sa plastic bag para makain mo pag uwi mo. Para sa susunod, malakas na yung tuhod mo at hindi ka na matalisod. Parang awa nyo na. Huwag nyo naman ako tapunan ng pagkain. Tubig! Kailangan niya ng tubig! Nauuhaw na siya! Sir, ma'am, pagpasensyahan nyo na po ang nangyari. Ilalabas ko na po siya. Yan, sige! Ang mabuti pa, ilabas mo na yung walang silbing janitor na yan! Teka, sir, saan niyo ako dadali? Teka, sandali! Naku at naku pa! Mga walang modo. Mataas niya ang pinag-aralan. Pero kung umasal ay walang pangunawa. Walang malasakit sa kapwa-tao. Walang pakundangang manghiya at mang-api ng mga taong mas mababa sa kanilang antas. Naku, nagagalaiti ako sa galit ah. Kung alam lang nila kung sino ang binastos nila, naku, siguradong titiklop ang mga buntot ng mga taong ito na mas malala pa sa hayop ang ugali. Darating din sa kanila ang araw ng paghuhukom. Makikita nila. Hello, Lance. Good evening, Dad. Nabalitaan ko yung nangyaring panghihiya sa hotel Babalik na ako ng Pilipinas at ipa-fire out ko si Stephen. Huwag magdesisyon kapag mainit ang ulo. Ilang beses ko bang dapat ituro yan sa'yo? Pero sobrang mali ang ginawa niya sa'yo, pati na rin sina Sandra at Roland. Ang mas mabuti, isa-isa mong ikwento sa akin ang nalalaman mo sa kanila. Umpisahan mo kay Stephen. Si Stephen, nung college kami, iniiwasan ng mga babae kasi sobrang gusgusin ng itsura. Maliban doon dahil mahirap lang siya, halos ang frat namin ang bumubuhay sa kanya. Minsan nalasing siya ng grabe. Isiniwalat niya lahat ng baho ng buhay niya mula elementary hanggang college. Heto naman ang istorya ni Stephen. Bata pa lang siya, ay nagumpisa na siyang magnakaw. Inumpisahin niya sa mga damit sa sampayan ng mga kapitbahay na ibinebenta niya sa buyer ng used clothing. Pati mga kaklase nga niya sa elementary. Kinukupitan niya ng pera at pagkain. Mga school supplies, ninanakaw rin niya sa mga kaklase niya. Pagtungtong ng high school, naku eto na, nag-ibang level na po si Stephen. Akyat bahay na ang pinasukan niya. Naglakas loob na rin siyang mang-i-snatch ng mga bag ng babae tuwing sweldo. Walang tigil sa pagnanakaw si Stephen. Hanggang sa mahuli siya ng mga pulis dahil may ninakawan siyang babae na kaagad nakahingi ng saklolo. Maswerte si Stephen dahil 17 years old pa lang siya noon. Dahil juvenile offender, hindi siya nasampahan ng criminal case. Heto naman, noong nag-college na si Stephen, fraternity ang una niyang tinarget na pasukin. At noong member na siya, ang sistema niya ay kikilan ng pera ang mga neophyte o mga bagong gustong maging member ng fraternity. Paiba-iba ang club kung saan siya nang bibiktima. Patagon lalagyan niya ng droga ang drinks ng babaeng walang kasama. Kapag malapit na itong mahimatay, isasakay na niya ng taxi at dadalhin sa pinakamalapit na motel. Kaya naman pala ganun na lamang kasama si Stephen. Ang mga tipo niya ay parang wala nang pag-asa pang isalba. Ano? Alam mo ang lahat ng yon? Ang dapat mong ginawa ay isinumbong siya sa pulis para pagbayaran niya ang mga krimen niya. Dad, anong magagawa ko?
Sa fraternity, walang laglagan. Mas pinahalagahan mo pa ang fraternity mo kaysa sa batas ng tao at batas ng Diyos? Lagpas na sa perspective period ang mga krimen niya. Hindi na pwede magsampa ng demanda ang mga biktima niya. Dapat, hindi mo siya tinanggap sa hotel. Binigyan mo pa ng posisyon na pwede siyang magnakaw sa kumpanya. Buong chapter ng fraternity namin ang nakiusap sa akin o nabigyan ko ng final chance si Stephen, Dad. Kaya yun, napilitan ako. Hindi na putol ang sungay ni Stephen. Kaya ngayon, nagkahari-harian siya sa hotel. Kaya nga hayaan nyo na akong i-fire out ko na si Stephen. Wag muna. Ang plano ko ang masusunod. Mag-focus ka sa Singapore project. Opo, Dad. Sorry talaga sa kapalpakan ko. Ituloy natin. Ano ang alam mo tungkol kay Roland? Si Roland, anak mayaman. Kaya lang ang hindi niya alam, ang yaman pala ng pamilya niya ay galing sa pandarambong ng tatay niya sa pondo ng gobyerno. Ito palang si Roland ay lumaki sa yaman, na walang kaalam-alam na ang bawat pagkaing isinusubo niya ay galing sa ninakaw na pondo na nakalaan para sa mga mahihirap na nagugutom. Lahat ng luho sa mundo ibinibigay sa kanya ng tatay niya na isang CPA lawyer. Nakuha pang kumandidato bilang congressman ng tatay niya pagkatapos nitong magretiro. Pero bago mag-eleksyon, may whistleblower na nagbunyag sa pandarambong ng tatay ni Roland. Ang whistleblower ay ang dating kabit ng tatay niya na pinabayaan na niya dahil tumanda na ito. Pinagpalit ang dating kabit sa mas batang babae. Kaya naghiganti ang whistleblower. Nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong ang tatay ni Stephen. Ang nanay naman niya, hindi nakayanan ng nangyari at nagkaroon ng psychological breakdown. Hayun, confined ngayon sa isang government psychiatric hospital. Malamang si Stephen ay may psychological problems din dahil sa mga pangyayaring yun sa kanyang buhay. Dumaan ba sa kumpletong psychological test si Stephen bago mo siya kinuha bilang finance director? Hindi na po, Dad 4 years na kami magkakilala at nasa top 10 siya ng CPA board exam. Ayoko na siya maagaw ng iba kaya ako na mismo nag-direct hire sa kanya. Walang sino man ang exempted sa psychological test, Lance. Alam mo na standard operating procedure ng kumpanya natin yon. Lahat yata ng desisyon mo nakasalalay kung hindi sa fraternity mo, sa personal feelings mo. Hindi ka objective mag-decide. Sorry po, Dad. Wala ako sa kalingkingan nyo. Masyado yatang biglaan ang pagkaka-appoint ko bilang president at CEO. Doon, aminado ko. Kasalanan ko yon. Dahil anak kita, hindi na kita pinadaan sa pinakamababang posisyon hanggang matuto kang maging isang manager, maging isang assistant vice president, at mag-qualify bilang presidente and CEO. Hindi ka pa hinog. Pinagpilitan ko sa sarili kong handa ka na. Sinusubukan ko naman pong makahabol, Dad. Well, water under the bridge. Wala na tayong magagawa pa dyan. Susunod naman, si Sandra. Si Sandra ang presidente ng sorority na sister ng fraternity namin. Naanakan siya ng isa naming Brad tapos tinakbuhan siya. Aba naku, ibang klase naman pala itong si Sandra. Kung sino-sinong lalaki ang nagkakaanak sa kanya. Sa ngayon, 6 na ang anak niya sa 6 na iba't ibang lalaki. Single mother. At kung ibabase sa sinusweldo niya, mahihirapan siyang itaguyod ang kanyang pamilya. Ang hindi ko lang alam, madali bang ma-inlove si Sandra
Kaya patol na lang ng patol kahit na sinong manligaw sa kanya. At bakit naman siya palaging inaanakan at iniiwan na lang? At bakit din gusto niyang magpabuntis sa lahat ng nakakarelasyon niya? Ay sus, ewan ko. May mga babae talagang ganun, yan ang magagawa natin. Napakababa naman ang moralidad ni Sandra. Ang hindi ko maintindihan sa iyo, bakit mo siya inilagay bilang head ng Human Resources Department? Anong klaseng empleyado ang papayagan niya makapasok sa hotel? Naawa kasi ako, Daddy. 6 ang anak niya, kaya kailangan niya ng trabaho. Psychology major kasi si Sandra. Kaya naisip ko, pwede siya sa HR. Sige, punta tayo sa general manager mo, si Harvey. Sana hindi mo sasabihin ka-fraternity mo rin siya. Unfortunately, Dad, mas senior siya sa frat member. Sila ang pinaka-senior nung neophyte pa lang ako. Kaya may band kami na para mag-ama. May respeto ako sa kanya at napamahal na rin siya sa akin. Mag-ama? Naalala ko nung inuwi ka sa bahay pagkatapos ng final initiation mo. Black and blue ang buong katawan mo. Itinakbo kita sa ospital dahil halos hindi ka na humihinga. Yung nanakit sa'yo, itinuturing mo bilang ama? Minahal mo yung nang brainwash sa'yo na kahit mali ang kafrat mo, ipagtatanggol mo pa rin? Dad, pasensya na po. Later on ko na lang na-realize na twisted pala ang pag-iisip ko eh. Dahil bulag kong niyakap ang frat bilang pangalawa kong pamilya. Kasalanan ko rin na naman yon. Nung pumanaw ang nanay mo, ang yayo mo na lang ang nagpalaki sa'yo. Hindi kita masyadong nagabayan. Napabayaan kita kaya naghanap ka ng matatawag mong tatay at pamilya. At sa isip mo, natagpuan mo yon sa fraternity. Huwag niyo nang sisihin ang sarili niyo, Dad. Pinanindigan niyo ang pagiging pulis kaya palagi kayong on duty. Nung nagkanegosyo kayo, nagpunyagi kayo ng gusto para mapalago ito. Kaya naman, nagpapasalamat ako sa lahat ng sakripisyo mo para sa kinabukasan ko, Dad. Sorry sa mga pagkukulang ko, anak. Sabi niyo, water under the bridge. Oo, tama. Move forward na tayo. Sino naman si Harvey? Si Harvey, anak siya ng caddy sa golf course. Tuwing summer vacation, sinasama siya ng tatay niya para i-train bilang caddy. Yun naman pala ang dahilan. Kaya ang buhay ni General Manager Harvey ay umiikot sa golf. Dahil bata pa lang, golf course nang tinalakhan. Doon, nakasama at nakilala ni Harvey ang mga mayayamang negosyante, mga makapangyarihang politiko, mga kilalang tao sa showbiz. At tuloy, nalaman niya na ang paggawa ng pera sa golf course ay mas mabilis. Wala nang masyadong hirap. Basta magaling kang pumalo at mag-shoot ng bola sa hole, ang kalaro mo ay handang pagbigyan ang mga kahilingan mo sa larangang nasasakupan nila. Isang kilalang hotel owner ang nag-endorso kay Harvey kay Lance. At dahil itinuturing ni Lance na pangalawang ama si Harvey, kinuha niya ito bilang general manager. Kahit hindi pa sapat ang kaalaman ni Harvey sa pagpapatakbo ng komplikadong hotel and resort business. Dad? Hello? Nandyan ka pa ba? Sana maging leksyon sa buhay mo ang mga naging desisyon mo sa pagkuha ng mga key personnel mo sa hotel na hindi naman talaga qualified. Alam ko, Dad, disappointed kayo sa akin. Kulang ang humingi ako ng kapatawaran sa nagawa ko. Water under the bridge. Ano pa ang gusto mo malaman, Dad?
Yung purchases mula noong naging empleyado si Stephen, kumuha ka ng independent audit team. Ang suspetsa ko, overpriced ang mga binili niyang supplies. Kumuha ka ng isa pang top auditing firm para ma-internal audit ang hotel. Ang requirements sa kukunin mo, hindi sila kasama sa fraternity mo. Opo, Dad. Masusunod ang utos nyo. Sige na, magpahinga na tayo. Good night, anak. Good night, Dad. Ayan na po. Sa wakas, magkakaalaman na kung sino ang mga magnanakaw sa kumpanya. Sabi nga ni Detective Janitor, walang kamag-anak, walang kaibigan sa negosyo. Kaya malamang ay huli, kulong at multa ang mga mapapatunayang guilty, Your Honor. Ganun po. Ay, ang sarap abangan ng mga susunod na the moves ni Detective Janitor. Roland, bakit ka nagpatawag ng emergency meeting? Si President Lee tinawagan ako. May paparating na 2 independent internal audit teams. Siguradong mga kabrad natin ang grupo, kaya walang dapat ipag-alala. Oo. Siyempre hindi tayo ilalaglag ni President Lee. Yun nga ang problema. Karibal na fraternity natin ang mga team na darating. Ha? Sigurado ka ba? Oo, utos daw ni Chairman. Alam mo, kahit saan ko i-search, wala akong makitang litrato ni Chairman Lee. Kahit minsan, hindi pa nagpupunta si chairman dito. So, Roland, anong ibig sabihin nito? Stop muna lahat ng black ops natin. May dividendo ba para sa buwan na to? Wala. Red flag agad pag nagbigay ako ng dividendo. Stephen, sigurado ka ba na malinis lahat ng deal mo sa suppliers? Malinis. Bakit mo na itanong? Isang team ang gagawa ng internal audit sa logistics and operations. Ha? Sa HR ba may audit din? Di ko pa alam. Kaya maging maingat tayo hanggat hindi natatapos ang internal audit. Sige. Papunta nga pala ako sa Spain next week. Balitaan nyo na lang ako, ha? Okay, GM. Mag-enjoy ka, ha, GM? Oh, huwag kalimutan ng pasalubong, ha? Sir, ito ang USB ng na-record kong audio ng meeting ng mga opisyal. Magpunta ka sa GM's office pag nag-lunch ang secretary niya. Ito ang mga bag. Ilagay mo sa ilalim ng table ni GM. At yung isa sa telepono. Ay, eto na, tama nga ako. May sidekick si 007. Simplihang naka-mini parabolic microphone at hagip lahat ang pinag-usapan ng mga mokong. Lagot ka ngayon, GM. Lalagyan na ng bagging device ang table mo. Kaya mahuhuli ka sa lalabas sa bibig mo. Hello? Harvey Sadora speaking. Who is this, please? Ang asawa mo, sino pa ba? Bakit napatawag ang aking most beautiful wife? Tinatanong ng mga anak natin kung pwede ba silang sumama sa Spain. Gusto nilang panoorin yung bull run eh. Next time na lang sila. Tayong dalawa lang muna. May Spain investor ako nakakausapin tungkol sa itatayong hotel dito sa Metro Manila. Hindi ka ba maaalis sa trabaho kapag nabuko ka? Silent partner lang ako. Maglalagay ako ng tao na uupo as board member. Ay, oo nga pala. Bibilhin ko na yung bahay sa California. Gretchen, low profile muna tayo ngayon, ha? May internal audit team na darating eh. Ay, nakakainis naman. Teka, sigurado ka bang malinis ang black ops nyo? Oo, magaling si Roland sa money laundering. Kaya siguradong diretso ka agad sa numbered Cayman bank account ko ang parte ko sa black ops. Okay. Huwag mong kalimutan ng family dinner mamaya. Oo, pauwi na nga ako. Paano? Sige. Bye. Heto ang backup file ng lahat ng recordings. Pagawan mo ng transcript.
Ilagay ang date, oras, pangalan ng mga nag-uusap. Copy, sir. May isa pa. Heto. Duplicate ng hard drive ng computer ni Roland. Ipahack sa IT at kalkalin lahat ng financial activities. Yes, sir. Joanna, nauubos ng pasensya ko sa'yo. Sir, humanap na lang po kayo ng ibang babae. Ikaw ang tipo ko eh. Kaya pumayag ka na. Stephen, may kailangan tayong pag-usapan. Sige. Pasensya ka na, Miss Joanna. Hindi naman ako nakikialam, pero pangalawang beses ko nang napansin na parang hinaharas ka ni Sir Stephen. Saluhan niyo akong kumain. Pag nandyan kayo, baka hindi ako istorbohin. Ay, sige. May problema ba? Opo. Baka makagaan sa loob mo kung ikukwento mo sa akin. Hindi ako magsasalita. Makikinig lang ako sa'yo. Magpunta po tayo sa poolside, Mang Johnny. Ay, sige. Mabuti, hindi ka duty ngayon sa front desk. Nagparelyebo ako sa kasama ko. Babawi na lang ako sa kanya bukas para patas kami sa oras. Ako, kumain lang at pauwi na sana. Pero nung makita kitang kinukulit ni Sir Stephen, nilapitan kita. Salot po ang taong yun. Sobrang babaero. May asawa na pero gustong tikman lahat ng babae sa hotel. Marami na siyang nabiktima dahil matamis siyang magsalita. Ako lang yata ang hindi niya mauto. Bakit hindi ka mag-report sa HR? May ilang empleyado na pong ginawa yun. Kahit sila pinatalsik sa trabaho. Baligtad, kung sino ang mabuti, sila pa ang pinapaalis. Yung ahas malayang gumagala sa hotel at naghahanap ng matutuklaw. Ay! Iyon ba ang problema mo? Hindi po. Wala akong may aalok sa'yo kundi ang pakinggan ka. Yung tatay ko po kasi itinakbo 2 days ago sa ospital. Wala silang mahanap na government hospital na may ICU. Kaya napilitan silang dalhin si tatay sa private hospital. Pwede na raw ilabas si tatay sa ICU pero kailangan muna magbayad ng 85,000 pesos para ilipat siya sa ward. Saan naman ako kukuha ng 85,000? Tapos, kapag hindi daw nakapagbayad hanggang bukas ng umaga, 20,000 a day ang sisingilin nila. Sige, ganito ang gawin natin. Sabay na tayong lumabas ng hotel ngayon. Daan tayo sa katapat na bangko na may ATM. Bakit, Mang Johnny? Pauutangin mo ko? Pahihiramin kita ng pera na nakatiwangwang lang naman sa bangko. Nakakahiyaman, pero tatanggapin ko po ang tulong ninyo. Ano po ang hihingin niyong kapalit sa akin? Kapalit? Teka. Ano nga bang kapalit ang hihingin ko sa'yo? Mang Johnny, ninenervyos naman ako sa inyo eh. Sorry. Siguro iniisip mo na hihingin kong kapalit yung tulad ng hinihingi ni Sir Stephen sa'yo, ano? Ang galing naman ninyo magbasa ng iniisip ng tao. Para mapanatag na ang kalooban mo. Ang hihingin ko lang naman sa'yo, sasamahan kitang magbayad sa ospital. Ha? Happy na kayo sa ganun? Hindi ba sobra na kayong maaabala? Hindi. Malaking halaga ang dadalhin mo sa ospital. Kaya kailangang may kasama kang lalaki para pumotekta sa'yo. Aba, sabi ko na nga ba, dati kang street fighter ano, Mang Johnny? Fighter on and off the street.
Grabe. Sumakit ang tiyan ko sa kakatawa. Oo, di ba? Ngayon pa lang napanatag na ang kalooban mo. Opo. Tayo na. Mag-withdraw na tayo ng 85 million. Ay, grabe. Sana pwedeng mag-withdraw ng ganung halaga. Ito. 150,000 ang laman ng envelope. Ha? Sobra-sobra naman po. Mas maganda ang sobra kaysa sa kulang. Mang Johnny, hindi ko akalaing ang isang tulad ninyo ay magmamalasakit ng ganito. Tama na yung pag-iyak-iyak mo. Madedehydrate ka. Baka pati ikaw ma-confine sa ospital. O sige na, magbayad ka na. Maraming salamat po. Utang ito na dahan-dahan kong babayaran. Saka mo na isipin yon. Magbayad ka na para mailipat na ang tatay mo sa ward. Sige po. Iba ang pag-aakala ko sa mga mayayaman. Ang akala ko sa kanila, kapit tuko sa pera, na hindi maglalabas ng pera kung walang kapalit. Ginintuan pala ang puso ni Henry. Kaya siguro, biniyayaan din siya ng Diyos dahil may busilak siyang puso. Hello, Lance. Good evening, Dad. Kumusta ang construction sa Singapore? On schedule po lahat ng bagay, Dad. Ano ang status ng dalawang internal audit teams? Dahil 3 years po ang pinaprocess at ina-analyze nilang data, aabuti ng 1 buwan bago lumabas ang resulta. Sabihin mo, dodoblehin mo ang bayad kung may lalabas nila ang resulta in 2 weeks. Sasabihin ko po, then i-update ko kayo kung posible yon. Baka hindi sila pumayag kasi talagang masusi sila sa pag-process at pag-analyze. Sabihin mo, kaya doble ang ibabayad mo para dobling manpower din ang gamitin nila. Mukhang marami na kayo nakalap na ebidensya. Oo, marami na. Pero ang crucial dito ay ang internal audit report. Sige po, tatawagan ko sila bukas ng umaga. Balitaan mo ako kagad. Sige na, good night, Nanak. Bye. Good night, Dad. Ma'am, pinapatawag daw din niyo ako? Oo. Dalhin mo tong document sa katapat na bangko. Fill upan mo para mabigyan ka ng ATM card. First salary mo na bukas. Naka 15 days ka na. Congratulations. Salamat po, ma'am. Pupunta na po ako sa bangko. Sige. Mang Johnny, Uy, ano yun, Joanna? gumawa ako ng special sandwich. Heto ang share ninyo. Ang bango. Salamat, ha? Kulang pa po yan. May kasama ba itong juice or soda kaya kulang pa? Ang swabe ninyong magpatawa. O sige, sabay na tayo mag-lunch mamaya, ha? It's a date. Joanna, ilang taon ka na ba dito sa hotel? 5 years na po ang hotel na ito. Day 1 nandito na ako. Wow! May award ka na bang nakuha sa 5 years mo? Panglalait at sexual harassment award. Ay, change topic. Ayoko ng nega. Uy, up to date. May nega pang nalalaman. Iyan din ang award ko sa'yo. Panglalait. Grabe naman. Hindi naman panglalait yun. Amused lang ako na sa edad ninyo, parang ka-age ko lang kayo magsalita. Kung pwede sana wag mo kong tawaging Mang Johnny. Kahit Johnny na lang. At yung pagsabi ng po, wag mo na sana kong pupupuin kasi hindi naman siguro ako ganun katanda. Tatawagin lang kitang Johnny? Hindi ba parang bastos ang dating ko? At saka walang po? Hindi bastos yun.
sa ibang bansa, sa native tongue nila, walang po. First name, nickname, Ox na yun. Pag formal, may Mr. o Miss. Magkaututang dila lang naman tayo, di ba? Ututang dila? Ay, napalakas ang tawa ko. Sorry. Yon ang isa sa mga hihingin ko sa'yo. Kahit na anli hingi, Johnny, ibibigay ko lahat sa'yo. Joanna, ano yung narinig kong ibibigay mo lahat kay Mr. Janitor? Ay, sir, personal discussion po namin to. Ay, usapang give and take lang, sir. Hindi kita kinakausap kaya tumahimik ka! Baka gusto mong matikman tong kamao ko! Ano bang lasa ng kamao mo, sir? Gago ka! Lalaban ka talaga, tanda! Ha? Tama na yan! Itigil mo na yan, Sir Stephen! Sintu-sintu ka! Masisisanti ka na sa araw na to! Sir, tingnan nyo. May CCTV camera. May ebidensya na kayo ang unang nanuntok at sinangga ko lang ang mga suntok ninyo. Hindi ako gumante. Na off-balance kayo kaya nakahandusay kayo ngayon sa sahig. Tayo na. Nakakayang itsura nyo, sir. Para kang batang nakipagsuntukan sa matanda tapos natalo. Akala mo lusot ka na? Kahit may CCTV pa, sisanti ka na ngayong araw na to! Sandra, sisantihin mo yung janitor na si Johnny Santos, ha? Bakit? Anong offense niya? Sinuntok ko siya ng 2 beses. Nasangga niya at napadaustos ako sa sahig. Huli ka sa CCTV. Lalabas ikaw ang mali. Hindi pwede, Stephen. Nakarating kay President ang ginawa nating pagsaboy ng pagkain at inumin kay Johnny. Nagalit si President at nagbilin na kung sino man ang gumawa ng ganong klase ng aksyon ay matiterminate. Gumawa ka ng ibang paraan para masisanti ang si Johnny! Huwag mo nga akong sigawan. Sorry please. Napahiya ako. Kailangan mapatalsik siya. Ayokong mawala ng trabaho dahil lang sa nasaktan ng pride mo. Umalis ka na sa opisina ko. Ay, ang sarap talagang tumambay sa tabi ng swimming pool. Maganda ang view, sariwa ang hangin. Sayang, walang sexing babaeng nakabikini. May baon akong bikini. Kaya lang hindi ako sexy. Gagawin kong mag-swimming ngayon bilang pasasalamat sa pagsagip mo sa akin kanina. Anong hindi sexy? Kung magkaedad lang tayo, niligawan na kagad kita. Wala naman sa edad yan. Kung tipo ko ang lalaki, baliwala sa akin ang edad. Pero legit na street fighter ka nga, Johnny. Ano? Ellipse ka na ba? Pati tagbalits na salita, alam mo? Henerasyon ko ang nagpauso ng tagbalits na salita. Repa Pips. Ano yung Repa Pips? Pare ko. Pet maluka sa boxing at judo moves, Repa Pips. Kapag tumatawa ka pati puso ko nakikitawa ng pet malu. Sana ganito na lang tayo palagi, Johnny. Pwede namang gawin yon. Kaya mong magtrabaho sa front desk with a smile habang nagno-nosebleed ka sa kausap mong English-speaking guest. Pwedeng may internal you na tumatawa at nagsasaya sa puso mo. Ngayon ko lang narinig yan. Try ko nga ma-achieve yung sinabi mo, Johnny. Gusto kong makamit yung internal me. Mag-practice ka. May kapayapaan sa puso at espiritu kahit na magulo ang mundo sa paligid mo. Matuto kang gumawa ng invisible walls na hindi kayang pasukin ng negative vibes. Pet malu sa advice. Kaya pala kahit may edad ka na, mukha ka pa ring bata. Kontrolado ng isipan mo kung gusto mong maging miserable o masaya. Kontrolado mo rin kung gusto mong ngumiti o sumimangot kapag unpleasant na ang sitwasyon. Ikaw, kahit unpleasant na, kaya mo pa ring maging kalmado at ngumiti.
Katulad kanina nung inatake ka ni Sir Stephen. Wala akong nakitang takot sa mukha mo. Walang galit. Parang sobrang kalmado lang. Zen ang tawag doon. Overqualified ka na janitor, sa totoo lang. Kesa naman unemployed, ma'am. Ayos na sa akin yung trabaho ko. Medyo personal na ang itatanong ko. Ayos lang ba sa'yo? Shoot! And shoot straight! May asawa ka ba o girlfriend? Ay, wala pareho. Pero may desire ka pa na makipag-relationship? Hindi naman nawawala sa puso ng tao ang need to fall in love and to be loved. Kahit mga gurang na tulad ko, need pa rin ng love. Naghahanap ka ba ng mamahalin? Hindi. Bakit naman? Mali daw hanapin ang pagmamahal o ang mamahalin mo. Ha? Ano yan? Parang ulan na papatak na lang mula sa langit ang pagmamahal? Mismo! Nagbabasa ka ba ng Bible? Hindi eh. Pumupunta lang ako sa simbahan tuwing linggo. Uma-attend ng misa. May nakasulat sa Bible na parang ganito ang context. Ang yaman at pamana nagmumula sa magulang. Ngunit ang mabuting asawa ay nagmumula sa Diyos. Gets ko na. Hindi mo dapat hanapin kasi ang Diyos ang magpapadala sa'yo. Tama ba? Oo. Katulad sa pumanaw kong asawa. Hindi ko siya hinanap. Diyos ang nagpadala sa kanya sa akin. Biyudo ka na pala. Oo. 20 years na. Uy, sorry. Nalungkot ka dahil sa mga tanong ko sa'yo. Zen nga. Oh, may nakikita ka bang lungkot? Wala sa mukha, pero meron sa puso. Aba, ang bilis mong matuto ah. Heart reader ka na ngayon. Uy, bago yun ah. Heart reader. Mas pet malu sa mind reader. Sakto! Ahaha! Sa karanasan ko sa buhay, alam ko na may umuusbong ng pag-ibig kay Henry at Joanna. Ayan nangangamoy na. Pati mga langgam naglalapitan na dahil sobrang tamis. Naku naman, pati ako kinikilig. Halika, Joanna. Sumama ka sa akin. Saan, sir? May guest na nakaiwan ng mamahaling relo sa room niya. Housekeeping po ang kailangan ninyo, sir. May pag-uusapan din tayo along the way. Sir, dito po tayo mag-usap. Hindi ako sasama sa inyo. Sa housekeeping kayo magpasama para hanapin yung relo. Alam mo bang insubordination yung ginagawa mo? Pwede kitang ipa-terminate ngayon din dahil dyan. Sir, wala kayo sa tamang procedure ng termination. Una, verbal warning. Ito na yun. Pangalawa, written notice. Wala pa kayong notice kung ano ang offense ko. Pangatlo, termination. Kapag hindi ko na ipagtanggol ang sarili ko sa complaint nyo. Abogado ka ba? Ako, sir? Hindi ako abogado. Pero bilang opisyal ng hotel na ito, binasa na ba ninyo ang labor law of the Philippines? Ikaw na naman? Lumayo ka sa akin! Huwag kang makikialam sa usapan namin! Sir, may mga guest ng hotel sa lobby. Naaalarma sila dahil nagtataas kayo ng boses. Sinabi kong huwag kang makikialam! Sir, alam mo ba yung sexual harassment? 1 to 6 months kang makukulong. At magmumulta ka ng hanggang 20,000 pesos. Chicken feed lang naman ang 20,000 sa inyo. Pero kapag na-convict kayo, terminated kayo sa hotel na ito. Ano bang sexual harassment yung dinadakdak mo? Ako, sir, ang binibiktima mo ng sexual harassment. Ilang beses mong ginawa sa akin yun sa hotel na to. Gusto mo bang mag-file ako ng kaso laban sa'yo? Hindi.
Misunderstanding lang yun, Joanna. Kilala mo naman ako. Minsan, bigla na lang akong nagagalit. Siguro may anger management issues ako. Nagpapalusot ka pa. Lantarang sinasabi mo sa akin na gusto mo akong gawing kerida. Hindi. Biro lang yun. Sige, excuse me. Hahanapin ko na yung relo. Salamat, Johnny. Sinagip mo na naman ako. Hindi. Ikaw ang sumagip sa sarili mo. Hindi mo hinayaang ibuli o iharas ka. Pinamukha mong lalabanan mo siya. Kaya yun, kumaripas na bahagang buntot. Ang hirap mo namang i-compliment. Nagpapasalamat na nga ako sa tulong mo. Ibinabalik mo pa sa akin ang papuri. Zen! Tama ako. Sinasabi ko na nga ba? Nagdeklara na po si Joanna na age doesn't matter kapag tipo niya ang lalaki. Sa tema ba naman ang usapan ng dalawa? Bilang isang babae, halatang halata ko na talagang nagugustuhan na ni Joanna si Henry. Ito naman si Henry, ayun pilit pang pinipigilan ng sarili niya na nagugustuhan na rin niya si Joanna. Ay, eto na, naku, excited na po ako. May action, suspense, at romance pala ang istoryang ito. Welcome home, Lance. Namiss kita, Dad. Salamat at nagpadala ka ng representative mo sa Singapore project. Oo. Dumating na ang araw na pagbabayarin natin ang mga nagnakaw sa hotel. Kumpleto na ang ebidensya mo, Dad? Oo. Pero ang gusto ko, ang lahat ng hotel staff ang makarinig ng katiwalian ng mga taong ito. Excited ako. Sa wakas, mamimit ko ng chairman ng Paradise International Enterprises. Honey, dapat poised at dignified ka pag nagkaharap kayong dalawa ni Chairman. Siyempre, postura ng isang world-class general manager. Sinuot ko na ang pinakamamahaling business suit ko para sa photo opportunity. Sana lang, makunan ako na kaming dalawa lang ni Chairman magkatabi. Bigla nga akong napabili ng mamahaling designer gown dahil makakamayan ko si Chairman. Tsaka mamahaling perfume. Malay mo, makaptivate ko si Chairman sa beautiful aura ko. Time to shine, Roland. Sana mapansin ako ni Chairman at bitbitin niya ako sa kanyang inner circle. Boss, syempre isasama mo ako kung saan ka dadali ni Chairman. Oo naman. Kailangan palaging mainit ang kama ko. Uy, baka marinig ka ng iba. Good evening, fellow employees. Magsiupo na kayo at humanda sa pagdating ng ating chairman. Pero bago ang lahat, may special award na igagawad ang ating President and CEO na si Mr. Lance Lee. Wow, ayos na. Ay, sana sa akin. Ladies and gentlemen, salubungin natin ng mainit na pagmamahal ang ating President and CEO na si Mr. Lance Lee. Salamat, Joanna. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa biglaang okasyon na ito. Bago ko ipakilala sa inyo ang ating chairman, may special award akong igagawad sa isa sa ating empleyado. Ito ang Sherlock Holmes Award. Sherlock Holmes Award? Shh! Quiet. Kilala ng lahat ang Sherlock Holmes. Isang fictional character na magaling mag-solve ng mga krimen na hindi kayang lutasin ng mga kapulisan. Hindi ko gusto ang nangyayari. Aalis na ako. Hoy! Umupo ka nga! Mababastos mo si President! Maiwan ka kung gusto mo. Oh, Roland, balak mong mag-walkout sa akin? Hindi po, sir. Mag-CR lang. Security, paki-escortan nga si Roland at ibalik siya kagad dito, ha? Sige. Kaya ko pa naman, sir. Igawad na ninyo ang award. The Sherlock Holmes Award goes to
Drum roll, please. Mr. Johnny Santos! Yung bullshit na janitor? Congratulations, Mr. Johnny Santos. Thank you, President Lansley. Mr. Santos, please take a seat on the stage. Si Johnny kasi, pumasok sa hotel bilang janitor. Pero, ang trabaho niya talaga ay alamin kung bakit 2% lang ang net income ng hotel kahit na fully booked ito the whole year round. At dahil sa galing ng kanyang pag-imbestiga, nalaman niya kung sino ang mga taong sistematikong nagnanakaw sa ating kinikita. Upo muna ako sa tabi ni Johnny. Lahat tayo'y manood at makinig sa mga nagsabwatang taong ito. Paki-playback ang video. Napili ko na ang dream car mo. Talaga? Ops. Ang reward ko. Walang kama sa opisina mo. Saan tayo? Dito sa table ko. Itigil ninyo yan! Ididemanda ko kayo! Illegal na pag-video at wiretapping yan! May court order ako mula sa Quezon City Regional Trial Court. Authorized ako mag-conduct at i-record ang audio at video ng surveillance. Sige, ituloy ang playback. May Spanish investor ako nakakausapin tungkol sa itatayong hotel dito sa Metro Manila. Hindi ka ba maaalis sa trabaho kapag nabuko ka? Silent partner lang ako. Maglalagay ako ng tao na uupo as board member. Oo nga pala. Bibilhin ko na yung bahay sa California. Gretchen, low profile muna tayo ngayon ha. May internal audit team na darating. Nakakainis naman. Teka, sigurado ka bang malinis ang black ops nyo? Oo, magaling si Roland sa money laundering. Kaya siguradong diretso ka agad sa numbered Cayman bank account ko ang parati ko sa black ops. Hindi ako yan. Ginaya lang ang boses ko at ang boses ng asawa ko. Ayan sa screen ng Cayman bank account mo. Nababasa ng lahat ang pangalan mo at kung magkanong pera na ang nakadeposito. Playback. Lahat ba ng ghost employee, naayos mo na ang ATM debit card para sa payroll? Yes, ma'am. Baka naman pwede niyong dagdagan ang sweldo ko buwan-buwan. Hindi pa ba sapat na nasa bahay ka lang sumisweldo kada kinsenas? Bonus na lang po para sa birthday party ng anak ko. O siya, hetong 10,000. Itigil niyo yan! Playback. Roger, yung bathroom hygiene set na nasa 50 pesos, ilagay mo sa invoice 200 pesos ha? Boss, sasabit ako sa tax niyan. Ang hina naman ito. Eh di gumawa ka ng dummy company na may official receipt. Fake video yan! May sworn written confession na si Roger, kaya umupo ka na lang. Playback. Roland, pwede bang gawin mong 2 million a month ang dividendo natin sa Black Ops? Maganda ang sinabi ni Sir Harvey. Lubos-lubusin na natin. Hindi naman tayo nakahalata kaya itodo mo na, Roland. Sige, kung yun ang gusto ng majority, hindi na ako kokontra. Kayo pala mga salarin! Nanakaw! Dapat sa inyo Dapat ikulong! sa inyo makulong! Wala kayong kwenta! Sasama nyo! Pagsamantala! Ang pera! Dapat kinukulong kayo! Mukha kayong pera! Sama kayo lahat! Security! Kanila? Papasukin ng NBI agents. Arrestuin ang 4 na suspects. Sino ka para gawin yan, Manong Janitor? Ang sinabuyan nyo ng pagkain at binuhusan ng tubig. Siya ang utak at puso ng Paradise International Enterprises, si Chairman Henry Lee. Ikaw si Chairman Lee? Zen. Zen. Ladies and gentlemen, palakpakan natin ang utak at puso ng Paradise International Enterprises, si Chairman Henry Lee! What a night. Sobrang galing mo, Sherlock. Acting na acting si Johnny. Henry pala. Lahat kami napaniwalang janitor si Chairman. Oh, Joanna, may usapan na tayo tungkol dyan.
Ano ang gusto mong gawin ko, Chairman? Huwag mo akong tawaging chairman. Henry Lee, at your service. Okay. Henry Lee, at my service. Sobrang close na pala ninyo ni Dad, Joanna. Parang ilang taon na kayo magkakilala. First time ko ma-meet si Henry. Feeling ko matagal ko na siyang kakilala. Old soul ka na. Kaya nakilala mo ang old man. Anong old? Kaya mo pang gumawa ng 1 dosenang anak eh. 1 dosena? Kaya mo pa ba, Henry? Kung ano ang paniwalaan ng iyong isip, ang katawan mo ay susunod. Ano, Dad? Gusto ko naman makaranas na magkaroon ng kapatid. Na 1 dosena? Makulit kayong dalawa, ha? Ako ang pinagtitripan nyo, ha? Kayong dalawa kaya ang pagtripan ko. Kayong dalawa ang gumawa ng 1 dosenang anak, ha? Hindi ko pa pala nasasabi sa'yo, Dad. May na-meet akong Singaporean at na love at first sight yata ako. Kaming dalawa na. Darating siya bukas. Kaya mamimit mo na ang iyong future daughter-in-law. Masyado ka yatang nagmamadali na naman sa desisyon mo. Ang marriage ay lifetime contract. Hindi to sinusubot pag napangitan sa lasa iluluwa. Kaya huwag kayong magmadaling magpakasal kaagad. Kilalanin niyong mabuti ang isa't isa na walang suot na maskara. Kailangan mong mahalin ng maganda at pangit sa babaeng papakasalan mo. Dahil walang taong perpekto. Kaya ang perfection at imperfection niya ay dapat mong tanggapin. Yun ay kung talagang mahal mo siya. Pahingi ng gamot mong extra strength, manong waiter. Mahalin ang perfect imperfection. Pep Malu! Dad, mukhang nasasapian na si Joanna. Hindi. Lumalabas na ang tunay na sarili niya na walang inhibition, walang takot, walang hesitation, walang doubt. Pure self-confidence na ang meron siya. Manang waiter! 1 bote nga ng tequila. Si Sherlock nagtatransform na Shakespeare. Baka mamaya Einstein naman. I like you better now, Joanna. The feeling is mutual, Henry. Ayan naman pala eh. The feeling is mutual. Ano pa ba ang hinihintay niyong dalawa? Patak ng ulan. Iba na ang level niyong dalawa. Hindi ko na masabayan. Maiwan ko na kayo. Tatawagan ko pa yung girlfriend ko eh. Dad, sundin mo sinasabi ng puso mo. Ay nako, tigilan mo nga ako. I-demote kita bilang janitor. Ma'am, heto na po ang tequila. Nag-add na rin po ako ng mga pika-pika. Enjoy. Ha? Sineryoso ako? Magsisigaw ka ba naman eh? Oh, shot tayo? Sige! Gonbei! Gonbei! Bubuguhit! Ay, isa pa! To Sherlock! To Sherlock! Grabe yung drama sa theater kanina. Parang eksena sa play ni Shakespeare. Kaya nga sa theater ko ginawa eh. Oh, isa pang shot. To Shakespeare! To Shakespeare! Alam mo, Henry, para kang diamond. Bakit? Di ba ang diamond maraming facets? Parang ikaw, ang pagkatao mo, napakaraming facets. Kaya naman, hindi ko pagsasawa ang tingnan lahat ng facets mo. Ganun ka rin naman eh. Kaya lang, diamond in the rough ka pa. Kailangan ka pang ikat para lumabas ang tunay na kinang mo. Pero, in fairness, kahit rough ka pa,
kumikinang na rin kahit na papaano. Pampalubag loob ba? Shot ulit! To Diamond! To Diamond! Wish ko lang na may magkat na sa'kin para kuminang na ako. Wow! Umulan bigla! Ang sarap ng ulan! Ipikit mo muna ang mga mata mo. Mag-skinny dipping ako sa pool. Sige! Wow! Ang astig ng pool na to. Hindi ko alam na may water heater pala to. Tara na! Tatalikod ako, lumundag ka na rin! Game! Ang sarap mag-floating! Henry! Takpan mo ng kamay ang flagpole mo! Ay, sorry. Tigil ang floating. Threading na lang. Karera tayo. Sisid mula umpisa hanggang dulo. Sige. Bibilang ako ng 3, ha? 1, 2... Ang daya! Sumisid agad, wala pang 3! Habulin! Henry! Pinupulikat ako! Oo, teka! Relax! Malapit na ako sa'yo. O yan. Hawak na kita. Salamat. Ang sarap naman ang pagyakap mo sa akin. Siyempre, ayokong malunod ka. At teka, lalayo ako ng kaunti. Huwag! Yakapin mo lang ako. Lasing ka na ba? Hindi pa. Ikaw? Tipsy. Nabawasan ang tama nung nalublob sa pool. Kumusta naman ang pulikat mo? Masakit at hindi ko pa rin maigalaw. Halika, magpunta tayo sa gutter. Huwag! Dito lang tayo sa gitna. Sana kumidlat at tamaan tayong dalawa. Baliw ka talaga. Ako, nababaliw na sa'yo. Teka, baka lasing ka lang at pagsisihan mong hinalikan mo ko. Gusto ko itong halikan. Bakit? Ayaw mo ba akong halikan? Siyempre naman. Gusto. Tama na ang salita. Halikan mo na ako. Sinasabi ko na nga ba? Bumigay rin si Henry at Joanna. Wala namang kasing makakapigil kapag puso na nagdikta sa isipan. O bakit? Bagay naman sila. Dalawang kaluluwa na bago pa lang magkita, pakiramdam ay buong buhay ng magkakilala. Good morning, Mr. Chairman, Mr. President. Ipinatawag daw ninyo ako? Joanna, take a seat. As you very well know, state of vacuum ang hotel sa ngayon in terms of leadership. Tuloy negosyo pa rin naman, sir. Fully booked tayo for the whole week and booked ang theater for 1 month para sa isang stage musical. Paano mo nalaman lahat ng ito? Sir naman, day 1 pa lang ng hotel, nandito na ako. After 5 years, alam ko na ang kasulok-sulukan dito. Kilala na ako sa lahat ng department at ako ang libreng consultant nila pag may problema sila sa department nila. Tama pala ang instinct mo, Lance. So, Dad, sa tingin mo, hindi hasty ang decision ko? Hasty. Kaya lang the situation warrants it. Pero tama. Based on credentials, work experience, work ethics, aptitude, and drive. Joanna, I am appointing you as the interim general manager of this hotel.
until a permanent GM is installed. Wow! Interim GM? Ayoko po, sir. Ano? Mr. President, pwedeng mag-usap muna kami ni Chairman? Sige, lalabas muna ako. Anong ginagawa mo? Pagkakataon mo na ito, aayuan mo pa? Alam ko, pero may mas gusto akong posisyon kesa sa interim GM. Sige, sabihin mo. Anong gusto mong posisyon? Kung gusto mo lang naman, gusto ko sana na palagi kitang kasama. Day and night, night and day. Teka, Joanna, naiintindihan mo ba ang gusto mong mangyari? Oo. Kahit na hindi ko pa alam na ikaw si Chairman, alam na ng puso ko na ikaw ang gusto ko kahit janitor ka pa. Ngayon, natatakot ako na baka hindi ko kayang maibigay sa'yo ang mga pangangailangan mo. Ay, bakit mo naman nasabi yon? Nasindak kasi ako na ikaw pala si Chairman. Ano ba ang nagbago sa pagkatao ko maliban sa titulo ko? Wala. Ikaw pa rin si Johnny Santos, ang janitor na savior ko at ng aking tatay. Baka mixed up lang ang emotions mo dahil feeling mo may utang na loob ka sa akin sa pagtulong ko sa iyo financially. Hindi ako mixed up. Kahit alisin na natin yung tinulungan mo ang tatay ko. Personally, ipinaglaban mo ako kay Stephen. Para sa akin yun ang katangian ng lalaki na hinahanap ko. Maliban doon, gusto ko kung paano ka mag-isip. Gusto ko kung paano mo ko alagaan. Gusto ko kung paano mo pinapatibok ng mabilis ang puso ko. Sigurado ka ba talaga sa feelings mo? Oo, sigurado ako. Pero baka ikaw ang mixed up. Bakit naman? Baka iniisip mo na isinisiksik ko lang ang sarili ko sa'yo dahil alam kong ikaw ang chairman. Joanna, hindi ko naisip yon. Hindi mo naman ako malinin lang pagdating sa puso mo. Heart reader ka rin? Di ba ako yun? Ikaw yung mind reader? It's a tie! Subukan lang natin. Kung mag-work, then good. Kung hindi, then goodbye. Well, sige. Kung willing kang mag-take ng chance kasama ako, willing din ako mag-take ng chance na kasama ka. Nabitin ako sa halikan natin kagabi. Pwede ba natin gawin ulit? Gusto kong malaman natin kung parehas ang pakiramdam at hindi lang dala ng alak. Well, di ulitin natin. Ngayong hindi tayo nakainom. Ako, sigurado ako sa pakiramdam ko. Ay, napakasaya naman po. Case closed ang katiwalian sa hotel. Case closed ang pag-iibigan ni Henry at Joanna. Ang open case ngayon, gaano kasaya kaya ang magiging buhay nina Henry at Joanna? Maging matagumpay kaya ang kanilang pagsubok na mahalin ang isa't isa? Naku, ang dami ko na namang naiisip. Maniwala kayo sa akin. Parang magandang gawa ng part 2 ang istorya ni Henry at Joanna, hindi po ba? Sang-ayon ba kayo sa akin? So, nagustuhan niyo ba ang kwento ni na Henry at Joanna? Nakakakilig, ano po? Mag-comment kayo kung ano sa palagay niyo o kung anong masasabi niyo doon sa kwento.
So, kung gusto nyo itong mga ganitong klaseng kwento, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel natin. At huwag niyo rin kalimutang pindutin ang notification bell, ting ting, para lagi kayong nanonotify kapag may mga bago tayong videos. Maraming salamat po sa pakikinig ninyo. Hanggang sa muli, ito ang inyong Tita Lucy. Bye! Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa mga kwentong aming inilalahad dito sa Dula ng Buhay. Naway basbasan kayo ng Diyos at ang inyong pamilya. Maraming salamat po ulit.